Isang magandang gabi mga ka-horror. Ako si Ramon. Tubong Pabia, Iloilo. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ito. Dahil kahit ilang taon na ang lumipas, sariwa pa rin sa isip ko ang mga nangyari noong mga gabing iyon. Mga gabing ginulo ng katotohanang ang taong pinakapinagkakatiwalaan ko ay hindi pala tao, kundi isang nilalang na matagal nang nabubuhay sa dilim. Ang kwento kong ito ay nangyari noong taong 2014, panahon ng tag-ulan. Bumalik ako noon sa aming probinsya mula Maynila para magpahinga. Dahil galing ako sa 2 taong trabaho bilang construction worker sa Pasig. Galing ako sa hirap at ang tanging pamilya kong natitira ay si Lolo Felix, ang ama ng tatay ko na matagal nang pumanaw. Ang bahay ni Lolo ay matatagpuan sa Sitio San Roque, medyo liblib na bahagi ng Pabia, kung saan kailangan mo pang maglakad ng halos ilang kilometro mula sa kalsada bago marating ang mga lumang bahay na nakatago sa gitna ng mga kawayan at punong mangga. Pagdating ko pa lang, ramdam ko na agad ang kakaibang lamig. Parang iba ang hangin sa paligid ng bahay ni Lolo. Luma na ito at gawa sa kahoy. May malaking silong at may halimuyak ng lumang kahoy na nabasa ng ulan. Hindi naman ako takot doon. Pero napansin kong kakaiba ang tahimik ng lugar. Wala man lang tahol ng aso. Wala ring kuliglig sa gabi. Si Lolo Felix Buspao ay kilala sa baryo bilang tahimik pero matulungin. Maraming taon siyang naging albularyo. Marami raw siyang alam sa mga halamang gamot at mga dasal. Pero sa kabilang banda ay may mga tsismis noon pa na may nangyayaring kakaiba tuwing gabi sa bahay niya. May ilang tao raw na nakita siyang naglalakad sa labas ng bahay. Nakahubad at tila sumisinghot ng hangin habang nakatingala sa buwan. Noon pa ay hindi ko iyon pinaniwalaan dahil lolo ko siya at mabait siya sa akin. Ngunit isang gabi, Buspao, ay nagbago ang lahat. Isang linggo ng gabi, maulan at makulimlim. Umuugong ang hangin sa paligid at ang mga kawayan sa likod ng bahay ay nagkikiskisan na parang mga ngipin na nagngangalit. Nasa silong ako noon, nag-aayos ng mga gamit ko, nang marinig kong may kaluskos sa bubong. Akala ko ay pusa lang, pero nang tumagal ay parang may naglalakad. Mabigat ang mga yapak, mabagal at maingat, at parang nag-iikot sa itaas. Nang sumilip ako sa labas ay wala namang tao. Pero nang tumingala ako ay may anino akong nakita sa gilid ng bubong. Payat at mahaba ang braso. Tila may kumikislap sa mata. Kinabukasan, tinanong ko si Lolo Buspao kung narinig din niya iyon. Tahimik lang siya. Nakatingin lang sa akin habang umunguya ng nganga. At ang ngiti niya ay matalim. Sabay sabing, "May mga bagay na hindi na dapat pinakikialaman." Sabay tumalikod.
Pagkatapos noon, Buspaw, ay napansin kong palaging may nawawalang manok. Noong una ay akala ko ninanakaw lang ng kapitbahay o kinain ng pusa. Pero nang minsang nagising ako sa hating gabi, ay nakita ko si Lolo sa silong. Nakayuko sa ibabaw ng mesa. May kandilang pula at may basong puno ng likido na kulay dugo. At sa tabi niya ay nakahandusay ang manok, duguan at wala ng ulo. Hindi ako makagalaw noon. Nakatayo lang ako sa dilim habang nakikita ko siyang parang may sinasambit na kakaibang wika. Hindi ko maintindihan yun, Buspaw. Pero parang galing sa ibang panahon. Lumipas pa ang mga araw. Mas lumala ang mga kakaibang nangyayari. May mga bisita raw na pumupunta sa bahay tuwing gabi. Mga hindi ko nakikita. Pero naririnig kong naglalakad sa labas. May mga halakhak ng babae. Mahina lang at pabulong. Pero parang nasa mismong tenga ko lang. Tuwing madaling araw, nagigising ako dahil sa mabahong amoy ng nabubulok na karne. Kapag sisilipin ko si Lolo ay mahimbing siyang natutulog. Pero lagi kong nakikitang may mga bakas ng putik sa sahig. Mula sa labas, papasok sa kwarto niya. Hanggang dumating ang gabi ng June 23, bisperas ng San Juan. Doon nagsimula ang impyerno. Malakas ang ulan noon, Buspaw, at naputol ang kuryente. Nasa loob ako ng bahay. May dalang lampara. Si Lolo ay wala sa silid niya. Napansin kong bukas ang pinto at may mga bakas ng paa sa lupa papunta sa likod ng bahay. Sa bahagi kung saan may lumang puno ng balete. Sumunod ako. Hawak ang lampara. Habang papalapit ako, Buspaw, ay naririnig kong may umuungol sa ilalim ng balete. Hindi iyon tunog ng tao. Parang mabigat, parang halong iyak at halakhak. Nang itutok ko ang ilaw ay nakita ko si Lolo. Pero hindi na siya mukhang tao. Ang balat niya ay kulay abo. Ang mga mata niya ay kulay pula at nangingintab. At may mahabang kuko na parang pangil ng hayop. Nakayuko siya sa isang bangkay ng kalabaw. Kinakain niya ito ng hilaw. Tumakbo ako pabalik ng bahay. Pero nadulas ako sa putikan. Narinig kong tumatawa siya sa likod ko. Mababa at parang sabay ng kulog. Nagtago ako sa silong. Hawak ang lampara na nanginginig. Hindi ko na alam, Buspaw, kung ilang minuto o oras ang lumipas. Nang sumilip ako sa labas, tahimik na ulit. At wala na si Lolo. Pero sa lupa ay may naiwan na bakas ng paa. Mahaba iyon. Matulis ang dulo at parang nasunog ang paligid nito. Kinabukasan, dumating ang mga barangay tanod. Nakita nila ang kalabaw na nilapa, pati ang bakas ng dugo sa paligid ng bahay. Pero wala na si Lolo. Bigla na lang siyang nawala, Buspaw. Wala ring nakakita sa kanya. Kahit sa mga kalapit na baryo tulad ng Ungka at Cabugao Norte. Ang sabi ng ilan, baka raw nilamon din siya ng mga nilalang
na pinaglilingkuran niya. Pero ako, alam kong hindi siya nawala. Naroon pa rin siya sa lugar na iyon. 3 taon matapos iyon, Buspaw, bumalik ako sa Pavia para ibenta ang lupa. Nang dumaan ako sa lumang bahay, sira na ang bubong at puno ng damo ang paligid. Pero sa ilalim ng balete ay may nakita akong bagong hukay. Sa gitna noon ay may maliit na kabaong. At sa ibabaw nito ay may sulat na nakaukit sa kahoy. Huwag buksan. Hindi ko iyon ginagalaw hanggang ngayon. Pero tuwing gabi ng San Juan, sa parehong lugar, may naririnig pa rin daw ang mga tao. Isang matandang boses na nagdarasal, humahagik-hik at umiiyak sa ilalim ng ulan. At doon ko napagtanto, ang dugo ng mga nilalang ay hindi basta nawawala. Minsan, nasa mismong ugat ng ating pamilya. At ito ang kwento ng aking lolo. Ang taong hindi ko kailanman nakalimutan. Dahil hanggang ngayon, kahit saan ako magpunta, minsan, sa mga gabing madilim at tahimik, naririnig ko pa rin siyang bumubulong sa aking pangalan.